Sinuna ng ilang grupo ang anunsyong 85 pisong taas sahod sa arawang kita ng mga manggagawa sa Metro Manila. Baliit pa rin daw ito kumpara sa 200 pisong legislated wage increase na kanilang isinusulong. May unang balita si Mark Salazar. Makasaysayan ng turing ng Labor Department sa anunsyong 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga pribadong manggagawa sa Metro Manila. Pinakamataas ito sa mga aumento ng Regional Wage Boards mula nang maisabatas ang Wage Rationalization Act of 1989. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa manggagawa sa pribadong sektor. Magiging dalawang tranche o bagsakan ng taas sahod. 60 pesos muna sa July 19 at ang natitirang 25 pesos sa January 20, 2027. Ibig sabihin, ang ngayon 658 to 695 pesos na minimum wage magiging 718 to 755 pesos sa Hulyo. At sa bagong taon, magiging 743 to 780 pesos na yan. Ano kaya ang masasabi ng ilang manggagawa lalo't ngayong taon, pasakit ang pag-alago ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at nakaamba pang lumobo ang iuulat na inflation rate ngayong Hunyo. Sana sinagad na lang sila 100 na lang dagdag, sir. Sa minimum. Kakasya pa ba yung sahod namin na 695? Dapat nga po, kahit gawin ng 300 yan. Parang pantawid gutom pa rin po yun. Ang laking bagay na po yun, sir. Kung ilan po yung ibibigay, alhamdulillah po. Okay na po yun, sapat na po yun. Dininig sa Kamara ang panukalang legislated wage increase na 200 pesos across the board. Hindi lang siya barya-barya dahil daan-daan nang nawalang purchasing power sa ating mga manggagawa, kundi utay-utay pang ibibigay. Baka 60, 25. Yun po ay barya-barya. Ang ibinibigay ng DOLE at ng mga regional wage boards ay barya-barya. Hindi sapat para bumuhay ng isang pamilya. Itong 85 pesos ng regional wage board na hulugan, maliwanag na gagamitin ito ng employers group para sabihin na dapat wala ng legislated wage increase. Dapat tuloy ang legislated wage increase. Kinukuha pa namin ng reaksyon ng mga negosyante at employer. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News.